Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 2, 2025. Pag-usapan po natin, ito pong anytime na maaaring maging kudita dyan po sa Senado. By the way, disclaimer lamang po ito po ay hindi hango sa balita, ito po ay aking espekulasyon lamang sapagkat sa mga obserbasyon na ginagawa ko dito sa mga pangyayari sa Senado, most likely baka hindi po safe ang liderato ni Senator o Senate President Tito Soto. Bago tayo magpatuloy dyan sa talakayan na yan, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa at malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Pero eto muna mga tol, painitin ko muna ang inyong araw, lalong-lalo na ang mga DDS. Meron lang po akong gustong basahin na post mula po kay Pebbles Talakera. Ito po ay kanyang post yesterday, October 1, 2025. Mukhang kagigising lamang ni Pebbles Talakera dito Alas 6 po ng umaga. Sabi po dito, quote and quote, dahil sa kabubuhan ng mga DDS supporters, napasakay sila ni Duterte sa kulambo at maliit na bahay na gamit nila sa mga drama nila. Napaniwala nila ang mga tao na hindi sila nangurakot. Ganyan kasi ang mindset ng mga Pinoy. Kakanood ng mga teleserye, maski sa mga singing contest or any contest sa TV, pansinin nyo, yung magagaling at magaganda ang natatalo, ang mga nananalo, yung may drama ang buhay, yung galing sa hirap, yung bago siya nakarating sa contest ay nangutang ng pamasahe. Yung mga post ni Bongo na isda at gulay lang ang kinakain ni Duterte, natutulog sa maliit na bahay na nakakulambo, ay super effective na drama ni Digong para paniwalaan siya na hindi siya kurap. Check nyo bahay ng kapatid ni Duterte sa Davao, yung kamukha ni Piling. Mansyon ang bahay niyan at may sariling private plane. Working lang yan sa City Hall ng Davao kay Baste. Kamusta naman yung 160 franchise ng 7-Eleven ng anak ni Pulong? Yung bahay ni Pulong at Digong malapit sa Mount Apo na bagong tayong subdivision. Yung bahay sa McKinley Hills sa BGC. Yung bahay ni Sara sa Green Hills kung saan kapitbahay niya si Roque. Yung mga resorts nila sa Samal Island na nakapangalan sa crony nila. Yung malaking lupa ng mga Duterte sa Clark. Marami pa silang ari-arian, hindi lang sumabog sa social media at inunahan ng drama na kumakain lang sila sa karinderya. Kaya naniniwala naman itong mga supporters nila. But not me. Si Pebbles Talakera po nagsasalita. Marami na akong alam sa mga Duterte na hindi alam ng mga Duterte supporters and vloggers. Kaya gigil na gigil sila sa akin. Masyado kayong affected sa 46 luggages na pera na hinatid di umano nang hindi na sumipot na witness. Paano pa kaya yung ilang truck ng pera na isinakay from Malacanang nung umalis na si Digong? Yung bolt na muntik nang makita nung naghuhukay si General Torres sa KOJC compound. Yung pera na nakatago sa Mount Apo. And don't forget, EJK is also a corruption. Saan sila kumuha ng pera pambayad sa mga pulis na binibigyan nilang premyo kapag nakapatay ng adik? Hindi lang yan, yung mga properties pa ng mga babae ni Duterte, yung mga anak niya sa isa niyang babae na itinago niya sa US nung naging presidente siya. Aba, ilang babae ang sinusustentuhan ni Digong? Yung mga business ni Hanilet na construction materials, mga buhangin, semento, kung saan automatic kapag construction ng pamilya ni Bongo ang gagawa ng isang building ay dapat si Hanilet ang supplier. Ganyan talaga. Kapag inosente at wala kang alam, mauuto ka ng mga DDS. Kung sinasabi nila na magnanakaw si Apo Lakay Ferdinand Marcos Sr., pues Rodrigo Roa Duterte is the new Marcos. O ayan para naman magising kayo sa katotohanan. Baka sabihin nyo, one-sided lang ako. Walang politician na hindi kumupit sa kaba ng bayan. Hindi ko sinasabi na malinis si PBBM. You ask Amy Marcos. Bumalik siya ng Pilipinas ng walang pera. Maski pang paparlor niya, sponsor lang sa kanya ng mga loyalista. Granted na may kupit din si PBBM, katulad ng ini-insist ng lahat kahit siya ang nagbulgar ng anomalya ng flood projects. Pero hindi mamamatay tao si Bongbong. Remember, Bongbong's wife
is an Araneta, mayaman at walang issue ng kurakot si First Lady. Pero, tinigilan nyo ba si PBBM sa kurap issues? Ano bang lahi ng mga babae ni Duterte? Si Duterte at Sara, magnanakaw na, mahilig pa sa tumbang preso. Mamili ka, itutumba ka o ilalagay sa preso. Huwag nyong linisin ang dumi ng mga Duterte at mga aso niya. #Chururut. O, binasa ko lamang po yung panulat nito pong si Pebbles Talakera, pampainit. Pampainit. Pero, siyempre, bago tayo dumako diyan po sa mainit po nating talakayan, ano po ba ang mga maiinit na balita sa kasalukuyan? Si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtungo po sa Visayas Region, partikular sa Cebu, para po personal na bisitahin ang mga nakalulungkot na naapektuhan po ng lindol. Nagtungo sa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang personal na kamustahin ang mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City. Kasama ang ibang opisyal ng lalawigan, bumisita ang Pangulo sa Yolanda Housing Village sa Barangay Pulambato, sa Barangay Pulambato, isang relocation site para sa mga nakaligtas sa Super Typhoon Yolanda na ngayon ay lubharing naaapektuhan ng lindol. Umabot na sa 8 ang natagpuang labi mula sa mga gumuhang bahay sa lugar ayon sa ulat. Kasama rin ng Pangulo sa inspeksyon ang ibang miyembro ng gabinete gaya ni na DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian at Tourism Secretary Cristina Prasco. Ito po ang ibinahaging larawan ng GMA News kung saan makikita po ang pag-inspect ng ating Pangulo sa lugar po na binanggit. Nakakaawa ang kalagayan po ng ating mga kababayan na tinamaan po ng lindol sa Visayas Region po na ito. At ipanalangin po natin ang kanilang mga pamilya, partikular yung mga nawalan po ng mahal sa buhay. At sa mga ibang balita pa, katulad po nito, si Secretary Vince Dizon ay nagkamali ako ng pinlace na ito. Dito makikita po natin sa shared post nito pong si Yayam Dizon, personal pong tinitingnan ni Secretary Vince Dizon ang kalagayan po ng mga apektado sa lindol, no? May bata pa, kawawa naman, no? Nakakahabag pag ganito. Pakinggan natin to. Yung mga infants kamukha, is there a place where we can 5-day-old pwede bang doon? Oo. Ilipat ka namin doon para mas komportable si baby, ha? Ilipat ka doon, ni Gob, ha? May magandang lugar si Gob doon, ha? Para sa mga baby, ha? Oo. Ha? May milk kayo? Nakakadurog ng puso pagka ganito yung nakikita natin, ano? Lalong-lalo na isang muwang na sanggol, walang muwang na sanggol, ano? Tapos hindi niya alam yung nangyayari sa paligid niya dahil sa natural na kalamidad. Ito, nagsasuffer yung kanyang pamilya. Ito po ay maaaring senyales ng ating Diyos, ano? Na dapat itong mga taong gobyerno magbago na po kayo. Yung mga divine intervention na hindi na po maikakaila sa nakalipas po ng mga pagkakataon, talagang ramdam na eh. Hindi natin matutuklasan ang mga flood control project anomalies na ito, no? Kung hindi nagkasunod-sunod ang mga bagyo, pag-ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha sa iba't ibang panig ng Pilipinas at nagtulak sa ating Pangulo na magtaka sapagkat sa katunayan noong 2024 ipinagmalaki niya sa kanyang SONA ang mahigit sa 5,000 flood control projects na inaakala ng ating Pangulo na matitino. Siyempre, hindi mo naman kagad iisipin na winawalang hiya ng ilang mga taong gobyerno at kasabwat ng mga mambubutas yung mga proyekto na yan. Kaya yung divine intervention, pumasok. Kaliwat kanan ang pag-ulan, pagbagyo, natuklasan tuloy yung mga anomalya na ito sa flood control projects. At dito, may mga nagre-relate na baka dito sa pangyayari ng lindol, matutuklasan naman yung mga substandard na mga infrastructures, particular dyan sa Visayas Region. Saka, alam niyo dapat mapanagot po talaga lahat ng mga sangkot sa katiwalian. At yung isa po ngayon na nadadamay dito, hindi yung nakikita ninyo na pusit, kung hindi ito pong si Senator Jinggoy Estrada, meron pong balita tungkol po sa pagbasura ng kanyang motion for reconsideration. At ito nga po, yung motion for reconsideration nitong si Jinggoy Estrada
ay binasura po ng Sandigan Bayan Special Fifth Division. Kaugnay po ng kanyang kinakaharap na graft case. Mukhang may kalalagyan si Senador Jinggoy Estrada. Hindi kasi natututo. Walang kadala-dala. Kaya nakakapag-comment tuloy si Senador Kiko Pangilinan eh. Pero that is uncalled for para sa kapwa senador. Siguro nadala na rin ng kanyang emosyon si Senator Kiko Pangilinan eh. Dahil nga naman, kung tayo lang talaga ang magsasalita ay appropriate. At tayo na nga magsabi, kung kinunbik na kasi to noon ng graft court, di sana hindi na nakaulit pa, di umano. Di ba? O ngayon, pumunta na po tayo dito sa mas seryosong topic po natin. At ito po'y concern ng maraming mga Pilipino sapagkat nakita naman po natin ang sitwasyon sa Senado sa mga nakalipas po na taon. Ito po ay pinamunuan noong 19th Congress nito pong si Juan Miguel Zubiri at saka si Chis Escudero. Actually, kay Juan Miguel Zubiri, smooth sailing ang Senado noon eh. Nagkaroon lang talaga ng issue, particular sa People's Initiative. At marami talagang gumiba kay dating Senate President Mig Zubiri dahil na din po sa kanyang posisyon na hindi po siya sang-ayon sa People's Initiative. Nagbanggaan ng House ang lower at upper chamber. Pero ganun talaga, dumadating ang punto ng pagbabago sa liderato kaya naman nagulat na lamang siya na kinudita siya sa pangunguna nitong si dating Senate President Chis Escudero. At ang pinakamasaklap doon, syempre, yung pagyakap ni Senator Ronald De La Rosa sa kanyang asawa, knowing na yung senador na inaakala niyang yumakap sa asawa niya ay bumoto pabor sa kanya. Pero kinalauna na pag-alaman na tinraidor pala siya. Hindi naman pala siya binoto, may paiyak-iyak pa at payakap-yakap pa sa kanyang asawa. In short, nagkaroon po ng pagbabago sa liderato ng Senado noong 19th Congress at si Senate President noon, Chis Escudero, ang namuno dito. Pero dinefine ni Chis Escudero ang kanyang leadership sa salitang forthwith. Kaya nga ayon kay Attorney Jesus Palsis, the worst Senate President in the history of Senate of the Philippines, si Senator Chis Escudero. Forthwith, para sa kanya hindi immediately. Pero dito lamang natin nakumpirma na kaya pala pinorthwith o hindi pinorthwith nitong si Chis Escudero kasi alam na natin na nagsiserve siya sa interes nito pong si Sara Duterte. At yon ay nangyari noong September 29, 2025 sa kanyang naging privilege speech during the session of the Senate. Inatake niya ng inatake si Congressman Martin Romualdez at syempre tuwang-tuwa si Vice President Sara Duterte. Marami ngayon tuloy ang nag-iisip bakit ginawa iyon ni Chis Escudero. Kasi kung gusto niya talagang linisin ang kanyang pangalan, dapat nagpaliwanag siya at hindi siya nagtuturo. Ang sa pantahan ng ilan, pinoposisyon daw nitong si Chis Escudero ang kanyang sarili para makatandem nitong si Sara Duterte sa darating na 2028 Vice and Presidential election. Ngunit marami ding nagsasabi na malabo daw pong mangyari yan kaya hanggang aasa na lamang itong si Chis Escudero. Ngayon, balik tayo sa liderato ng Senado. Ang kasalukuyang nakaupo ay si Senate President Tito Soto. Produkto din po ito ng kudeta sapagkat sa pag-upo po ng 20th Congress ng mga senador, ang naitalaga bilang Senate President ay walang iba kung hindi si Senator Chis Escudero. Pero pinaka-short-lived po na Senate Presidency yan sa isang Congress. Although pag pinag-combine mo, mahaba. Pero pag ang pinag-usapan 20th Congress, napaka-short-lived, na forthwith si Senator Chis Escudero sa kanyang posisyon bilang Senate President. Bakit ba nagkaganon? Ang dami pong mga issue na lumutang. Siyempre, yung matagal ng issue ng forthwith ng impeachment complaint, tapos lumutang pa ang campaign donations na nagkakahalaga po ng 30 million pesos mula po kay Lawrence Lubiano. Inamin po ito mismo ni Chis Escudero kasi nakalagay naman sa SOSE kaya hindi niya maitatanggi. Lumutang din ang mga issue ng budget insertions, a total of 142.7 billion pesos. At dahil po doon, napakalakas ng mga naging rumors na wala na talagang moral ascendancy para mamuno pa itong si Chis Escudero. Lalong-lalo na, although ito naman ay tapos na yung kanyang panunungkulan bilang Senate President nang siya po ay idawit na ni dating Undersecretary Roberto Bernardo. Noong September 8, noong umaga, meron pong Blue Ribbon Committee hearing noon
ang namumuno pa back then ay si Rodante Marcoleta bilang chairman po nito. Kumikilos na pala ang puwersa na magpapatalsik dito kay Chis Escudero at nakuha na nga nila ang bilang. Kung matatandaan ninyo, nagpaalam nga si Risa Ontiveros, di ba, doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee, nag-excuse siya. Palayo na pala yun. Binubuo na yung bilang, tapos nagulat na lang lahat. Noong hapon, tinanggap na nitong si Chis Escudero na wala na sa kanya ang posisyon bilang Senate President. Naging smooth ang transisyon at nanumpa bilang Senate President si Tito Sotto. Pero hindi po doon natatapos ang maaaring maging pagpapalit ng liderato sa Senado. Pagkaupo pa lamang ni Senate President Tito Sotto, ang dami ng tumindig na mga minoridad diyan po sa Senado. Kine-question ang mga naging pagsasalita niya, ang naging polisiya niya at pamamalakad sa Senado. Partikular, yung hindi niya pagpirma doon po sa sinusumiting letter of request nitong si Rodante Marcoleta para po sa paglalagay sa witness protection na mag-asawang Discayas. Pinuna din ng iba't ibang mga senador mula sa minority ang mga naging pahayag ni Senate President Tito Sotto sa iba't ibang interview niya sa media. Pero nanindigan itong si Senate President Tito Sotto na yun ay tama lamang ayon sa kanyang paniniwala at ayon din sa rules. Kung ang pagbabasihan po natin ang paninindigan ni Tito Sotto, hindi po siya lumabag sa anumang rules sa Senado. After all, siya nga po ang isa sa lumikha niyan. Ngayon, bakit natin napag-uusapan ang kudita sa Senado pwedeng mangyari anytime? Wala pong unrest, merong unrest na nangyayari sa Senado. Yan ay hindi po maikakaila sa kasalukuyan. Ang mga palitan ng mga argumento ay nagpapatuloy, nagpaparinigan. Hindi po makakaligtas sa radar ng publiko ang parinigan sa pagitan ni Senador Rodante Marcoleta at ni Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson ang Senate President pro tempore at tumatayong pinuno ng committee ng Blue Ribbon diyan po sa Senado. Pero lagi na lamang umaakto na parang chairman itong si Marcoleta at kine-question ang mga nagiging desisyon ni Senate President pro tempore bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson. At ang pinakahuli dyan na banat ni Marcoleta ay ito po kung saan sinagot nito pong si Senate President Tito Sotto. Panoorin, tiniyak ni Senate President Vicente Sotto III na hindi siya kailanman nag-insert o nagsingit sa national budget. Ang pahayag ni Sotto ay matapos na tuligsain ni Senador Rodante Marcoleta ang tila magkasalungat na pahayag ni Sotto at ni Senator Panfilo Lacson hinggil sa budget insertions. Binanggit niya ang pahayag ni Lacson na halos lahat ng senador sa 19th Congress ay may insertion sa 2025 General Appropriations Act. Iginiit ni Marcoleta na ang pagbabago ng tono ng mga nasabing senador mula sa pagtuligsa sa insertions tungo sa pag-justify bilang bahagi ng regular budget process ay nagdulot ng kalituhan at nagpalala ng duda ng publiko sa integridad ng Senado. In short, binibira ni Marcoleta ang naging paninindigan nitong si Senate President Tito Sotto. Kasi kung matatandaan po ninyo, sa series of interviews na ibinigay ni Senator Panfilo Lacson, nasambit niya na almost all senators ay meron pong budget insertions. At kinumpirma rin yan ni Senator J.B. Ejercito. In fact, sa naging panayam ni Anthony Taberna kay Senator J.B. Ejercito, hindi na nga po ginamit ang salitang almost, kung hindi all senators ay merong budget insertions. Pero we have to remember that budget insertions per se is not illegal. Hindi po ito masama. Nagkakaroon talaga ng budget insertions para po bilang isang senador, maibigay mo yung pangangailangan ng mga constituents sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. May mga lumalapit sa kanilang mga opisina na kung mapagbibigyan at meron naman pagkukunan po o paglilipatan ng budget, ay ibinibigay po ang budget insertion. Nagkakaroon lamang ng problema dito kapag meron na pong nag-insert ng budget at dito ay nangungumisyon. Pakinggan po natin ang video na ito o bahagi ng sesyon kahapon kung saan naninindigan si Senate President Tito Sotto na kailanman hindi po siya nag-insert o nagsingit sa national budget. Nevertheless, to answer this question of whether from my 1992 to the present have I not had any insertions,
I guarantee you, I have never made any insertion in the budget because insertions are not tolerated, and I will never do that because when I say insertions, that means it is inserted and it is not done in second reading. You know, but it is done in second reading, and that was my explanation of the 100 billion mentioned in the newspapers. When there are individual amendments and institutional amendments and done on second reading, that is not insertion. Oh, yan Kasi itong si Marcoleta, pinupuna niya itong mga naging pananalita at aksyon ni Senate President Tito Soto na parang bumabalentong yung kanyang paninindigan daw. In fact, noong bago mag-privilege speech itong si Senator Chis Escudero, nagpaliwanag itong si Tito Soto na hindi ganun masama ang insertion. Pakinggan po natin ang kanyang pagpapaliwanag tungkol po sa budget insertions. We recognize the gentleman from Sorsogon. Allow me to make a statement. I would like to take this opportunity to clarify some matters brought to the forefront by recent events. Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, done during the deliberations in the Senate, are part of the regular budget process. It is part of a process. It is within the mandate of the senators to amend and determine the government spending allocation. It serves as a crucial check and balance mechanism to ensure that public funds are spent in accordance with the law. It is unfortunate that the issue on ghost projects and failed flood control projects affect and generalize all amendments as illegal or improper. Some of these amendments, in fact, are for additional classrooms, farm-to-market roads and bridges that will benefit our people, especially those in the far-flung provinces, some of which were never funded and were taxed FLR for later release. These requests from LGUs, provinces, municipalities, and even barangays that were not included by their respective regional councils due to numerous reasons. These basic services are as equally important. It is within the duty of the senators upon assessment to include these amendments that will benefit the people. I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the senators proposed or propose, the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies under the executive department. Ayan pahayag yan ni Senate President Tito Soto at yung ilang pang mga pahayag niya na pinagbabangga-bangga ngayon itong si Senator Rodante Marcoleta na nagbibigay daw po ng kalituhan sa publiko. Pero actually wala namang kalituhan. Kasi malinaw naman in particular sa akin na hindi naman masama ang budget insertion. Ang problema lang naging masama ito dahil sa mga nangumisyon na mga mambabatas. Ngayon, bakit po natin tinatalakay ito? Bakit po ang espekulasyon ko? Anytime pwedeng mangyari ang kudeta sa Senado. Again, disclaimer po hindi po ito nakabase sa balita, hindi po ito circumstances sa ngayon. Ito po ay naglalaro lamang sa aking mga isipan, sa aking isipan. Kasi pag pinagtagni-tagni ko yung mga sitwasyon, nag-aalala ako sa posisyon ni Senate President Tito Soto. Alam naman natin na napakaliit lamang po ng margin ng minority at majority. Sa ngayon, meron pong 9 na minority at syempre, ilan ang natitira? 15 na majority. 3 o 4 lamang ang bumaligtad sa majority, si Bac, si Senate President Tito Soto sa kanyang posisyon. Sino-sino ba ang mga potensyal na pwedeng pumalit? Syempre, nandiyan ang matagal nang nangangarap, bagamat hindi niya inaamin pero sinasabi niya sa mga series of interview na ang minority gusto laging maging majority. Tinutukoy po natin si Mr. 10K, si Senator Alan Peter Cayetano. Nakuha niya na lahat halos ng posisyon
sa House of Representatives, speakership, sa Senado, Blue Ribbon, may mga makakapangyarihang committee, okay na sa kanya. Ang hindi niya na lamang nakukuha diyan ay ang Senate presidency. Pero siyempre, hindi rin mawawala na isinusulong ng maraming tagahanga nitong si Marcoleta at ng ibang mga DDS na siya ang sumunod na Senate President. Kaya nga, hindi ko alam kung ito po bang mga ginagawa ni Marcoleta na pag-iingay ay bahagi na rin ng kanyang mistulang pangangampanya para po sa posisyon na yan at pagpapasiklab sa publiko na karapat-dapat po siya na maupo bilang Senate President. At the same time, syempre ang mga discarding ganyan, magbibigay ng katanungan sa integridad, kredibilidad at kakayahan ng kasalukuyang liderato ng Senado. Kung patuloy na kine-question ang liderato ni Senate President Tito Soto at may mga pinagbabasihan itong si Marcoleta sa kanyang paniniwala, baka mayroon pong mga senador na bigla pong umikot ang paniniwala at tumalon papunta sa minority and eventually sila na ang magiging majority. And sila na lamang ang pipili kung sino ang ipapalit nila kay Tito Soto. Lalong-lalo na po ang pangyayari kahapon. Kahapon, ang Senado ay lumikha ng isang nakakahiyang kasaysayan. Bakit po nakakahiya? Sapagkat sila po ay nagpasa ng isang resolusyon na wala naman pong bisa. Ito ay intended para po sa International Criminal Court. Paano ka pakikinggan ng International Criminal Court kung sa unang pagkakataon pa lamang ang Pilipinas ay hindi naman po miyembro nito? Kaya sablay na sablay po talaga ang resolusyon na ito. Ito ay malaking pamumulitika lamang, partikular sa nagsulong nito and unfortunately sa mga pumirma. Hindi ko mawari bakit pwede naman sila mag-abstain. Kung ayaw nila mag-no, pwede naman mag-abstain. Pero pumabor sila. Ito ay sina Senator Alan Peter Cayetano. Kung di ako nagkakamali, siya ang proponent ng resolusyon na yan. Etong si Senator Bato de la Rosa, meron pang maramdamin na pahayag yan eh. O, pakinggan nyo para medyo magalit kayo. Ito, nakita ko lamang sa post ni Maring Connie. Bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Wow. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo, makakain ako ng inuuna na isda. Kaya, pag aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana hindi pa huli ang lahat, na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Anak ng teting na yan. Ha? Kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. DJ Byron Music and Topic TV, shoutout sa iyo, Tol. Ha? Sige, Tol, paki-private message mo ko anytime, Tol. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat. Alam ko, suntok sa buwan itong suntok sa buwan. Nonsense. Hindi suntok sa buwan. Locus talking, mga tol. Sa panahon ng panunungkulan mo, Senator Ronald De La Rosa bilang Chief PNP, ilang senior citizen ang napatay? Meron nga po doon isang pari, 70 years old mahigit, napatay dahil sa parang kinakalingan niya yata yung isang pinagbibintangan na gumagamit ng illegal na droga. O, pinatay siya. Yun, hindi nyo ba nakikita yon? Sa party ba na yon, wala kayong humanitarian consideration na tinatawag? Alam ninyo, kung sinasabi ninyo na dapat magkaisa ang mga Pilipino, tigilan nyo yung mga ganitong retorika. Tigilan nyo yung mga ganitong political theater, sabi ng iba. Bakit? Nasa tamang forum na eh. Di ba? Kung yung nasa tamang forum na yan, hahayaan nyo na lamang dyan, magiging katanggap-tanggap pa sa mga Pilipino. Pagka nanalo si Rodrigo Duterte sa kanyang kaso, di tatanggapin. Pag natalo, tanggapin din. Pero ang masakit na katotohanan, ginagamit ninyo ang posisyon ninyo dyan sa Senado para paboran ang iisa o iilang tao. At ito po, sila yung mga bumoto. Si Senator JB Ejercito, katulad nung binanggit ko kanina, malamang nangibabaw dito ang pagiging kaibigan. Madalas namang sinasabi ni Ejercito sa publiko na kaibigan niya si Rodrigo Duterte. Si Jinggoy Estrada, ganun din. Kaibigan niya si Rodrigo Duterte. Si Senator Wing Gatchalian, hindi ko alam. Si Senator Bongo,
No question, kanang kamay eh. Ihuli natin si Senator Ping Lacson sapagkat meron siyang paliwanag dyan. Senator Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, di ko rin alam kung bakit si Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, Mig Subiri. Ang mga hindi bumoto, absent. Hindi. Yung mga absent, si Senator Pia Cayetano, Senator Lito Lapid, Senator Camille Villar, and Senator Chis Escudero. Ang bumoto ng pagtutol, si Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan. Ang bumoto ng abstain, Senator Tito Soto and Senator Rapi Tulfo. I believe, meron pong pahayag si Senator Tito Soto kung bakit po siya nag-abstain. Sa kanyang paniniwala, magpapatuloy lamang ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga Pilipino kung boboto pa siya dyan. No? Ay, hindi ko nakita, hindi ko nailagay. Pero yun ang pagkakatanda ko. Isa sa dahilan ni Senate President Vicente Tito Soto ay ayaw niya nang mag-cause pa ng further division sa ating mga kababayang Pilipino. That's why he voted to abstain doon po sa resolusyon na yan. Ngunit kanina, meron pong interview kay Senator Ping Lacson na hindi ko pa napapanood. Pero sa titulo, mukhang yun ang nakalagay dito eh. Oh. Senator Ping Lacson on Cebu Quick Blue Ribbon Probe and Duterte Resolution. Pakinggan po natin ito. Magandang umaga po, si Peter. Dinala niya yung anak o kapatid, hindi ko na maintindihan eh. Sabi na, huwag tayo mag-halo ng mga legalist. Bigyan ng house arrest. No? Kung kapwa Pilipino, kailangan pa natin, ay resolution. Ito magiging epekto sa desisyon ng ICC. Wala, depende sa kanila. Yun, ay sense of the Senate lamang. Hindi pa nga napag-desisyonan kung ito'y ipapadala. Ulitin natin. Kaya, hindi ko na alam na abot sa ganito. Wala akong kamuang-muang. Hindi nyo kilala, in other words. Okay. So, malicious ba? Kayakap ko ba si Mrs. Tat noon? Of course, ginamit nila si Keiko Barsaga. Senator Ping, no? May nirelease po na resolusyon ng Senate na humingi na payagan ng house arrest ang dating Presidenteng Duterte. Meron po ba itong magiging epekto sa desisyon ng ICC? Wala, depende sa kanila. Yun, ay sense of the Senate lamang. Hindi pa nga napag-desisyonan kung ito'y ipapadala yung kopya ng aming Senate resolution. Hindi pa nga napag-desisyonan ng Senado kung ipapadala ito sa ICC. Kasi ang nangyari dyan, nung nag-caucus kami, iba yung tenor noong naunang resolution. I think there were 2 resolutions filed, Nung binasa namin, sabi na, huwag tayo maghalo ng mga legalist. Kasi nakalagay doon, until proven guilty, hindi pa naman. Ang napag-usapan namin doon, kung gagawa tayo ng resolution na magpapasa tayo o kaya ipapa-adapt natin, i-confine na lang natin sa purely humanitarian consideration. Ako, ang katwiran ko, sinabi ko sa explanation ng vote ko, kapwa Pilipino, I don't care if he's a former president, I don't care kung kaibigan ko siya nung mayor pa siya, maski sinong kapwa Pilipino, yun yung mga kababayan natin na nasa abroad, na nahatulan na ng kamatayan, hinahabol pa natin. At ginagawa natin ang paraan na ma-commute man lang sa habang buhay o sa life imprisonment. Yun, legal na yun, kaya kailangan pa natin. Anong diferensya sa isang kapwa Pilipino na rin natin? Sabi ko, kalimutan na natin, set aside na natin yung kung sino siya. Ang tinitingnan, ako particularly, tinitingnan ko lang, kapwa Pilipino natin yan. So ano bang masama na mag-express ng sense of the Senate na for purely humanitarian consideration, mag-express tayo na bigyan ng house arrest. Kung susundin ng ICC yun o hindi, nasa sa kanila yun. Hindi natin pinapakialaman. Opo. Of course, very complex situation. Pero, paano natin po ipapaliwanag yung sinasabing nagkakamatayan sa Cebu? Bakit naman yan ang tinatakil ninyo sa Senado? Mabuti, nabanggit mo yung Cebu. Nag-usap-usap din kami at least. Yan ang paliwanag ni Senator Ping Lacson. Pero alam nyo mga tol, wag tayong maging isip bata dito. No? Na porket hindi pumapabor sa isipan natin o opinion natin yung isang ginawa ng sinusuportahan natin, tatalikuran na kagad natin. Mahirap kasi yan. Maraming masasaktan sa inyo. Nakikita ko. Galit kay Senator Ping Lacson. Pero mahirap po yung ganyang attitude. No? Gagawa ng 10 ng mabuti yung tao, tapos isang pagkakamali lamang, kakalimutan na natin yung 10 mabuti. Puring-puri natin siya sa pamamalakad sa Blue Ribbon Committee, sa paninindigan laban sa korupsyon sa flood control, tapos isang ganitong pagkakataon lang, kung ano-ano na ang sasabihin po natin dito po kay Senator Ping Lacson. Kaya ako po'y nagsasalita hindi para ipagtanggol si Senator Ping Lacson kung hindi maging reasonable po tayo.
Unang-una, gusto nyo bang tumalikod si Senator Ping Lacson sa majority? Di ba? Hindi naman. Pero ito ang pinaka-best sana dyan. Kung ang ginawa po sana, partikular na Senator Ping Lacson, ay tumulad sa naging desisyon nitong si Senate President Tito Soto, baka mas hahangaan siya ng marami. Kasi katulad po nito, si Senate President Tito Soto talagang ito ay kaibigan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos, hindi naman ikinakaila niya sa kanyang mga pahayag na malalim talaga ang kanilang pinagsamahan. Pero sa kabila noon, hindi umiral sa kanya ang pagiging kaibigan. Sabi niya nga dito, "My choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention." Ito ang pinaka marunong na desisyon, ano? Kumbaga may wisdom ang naging desisyon na ito nitong si Senate President Tito Soto. Kasi totoo naman 'yan. You are the Senator of the Republic, no? At senador ka ng mga DDS, senador ka ng Dilaw, senador ka ng Pink, senador ka ng Kakamping, senador ka ng mga walang pakialam sa politika. Kaya kung pagiging senador ang pag-uusapan, mas isipin mo yung welfare ng lahat in general. Pag pumanig ka sa DDS, magagalit sa iyo ang mga Pink. Hindi ko sinasabing maging salawahan ka. Pero ang punto kasi dito, mga tol, senador ka. Dapat, hanggat maaari ang desisyon mo concerns para sa majority o lahat ng mga Pilipino. Ngayon, balik na tayo dito po sa threat sa posisyon nito pong si Senate President Tito Soto. Uulitin ko, sa mga pangyayari po na ito, sa patuloy po na pag-iingay ng mga minority, isang kurap lang natin, baka iba na po ang Senate President. Lalong-lalo na dito po sa balita na ating pong papanoorin. Isasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood control project sa Las Piñas. At nakatutok si Salima Refran. May 5 taong umupo bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Senador Mark Villar noong Duterte administration. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw ng panahon yun, nakakuha ng pinsan niyang buo ang mga kontrata sa infrastructure projects sa Las Piñas, ang balwarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest, we're discussing being the contractor in Las Piñas. Mga sagana para. 18 billion worth of projects. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw limitado sa flood control projects ang napunta sa pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Ano ba maisip mo, yun na yun. Kasama yan. Lahat in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments. Lahat yan kasama. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. And also a senator. Ano yan eh? Kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Diba? Kasi you have something to do with with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na doon. When you participate in the budgeting process, kasama ka na doon. Kasama din sa investigasyon ng kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar at inaang-inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interested in. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. First degree of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Diba? Or third degree pa. From Cynthia to the contractor's third degree. Bahagi ang investigasyon sa mga Villar sa case build-up sa mahigit 6 na pong mga mambabatas na kontratista, dating kontratista o may relasyon sa mga kontratista. I don't know if it's known to them or it's just the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they feel. But it's something that we have to address. Yan. Bakit po? Anong kaugnayan ng balita pong ating pinanood? 2 bilyar na senador ang ngayon iniimbestigahan ng ating gobyerno. At posible na madamay din sila sa mga issue na kinakaharap sa Blue Ribbon Committee. Ano ang kaparaanan? Siyempre, change of leadership. Pagka nagkaroon ng change of leadership, mababago ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kung siyam ang bilang ng mga senador ngayon, itong si minority magiging 11. Ilan na lamang ang kailangan nila? 2 na lamang. Sino ngayon sa natitira na pwede pang bumaligtad? Kapatid ni Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano. Tandaan natin, ang magkapatid madalas nakakapag-usap except doon sa isa nilang kapatid. Nakaaway yata si Lino Cayetano. Magkaaway yata sa kasi Alan no? Pero may konsiderasyon na pwedeng makumbinse. I am not saying na bibigay si Senator Pia Cayetano, pero pagka ikaw ba naman kapatid mo maging Senate President, baka suportahan mo, di ba? E di 12 na sila. Isa na lamang ang kailangan para maagaw ang posisyon kay Senate President Tito Soto. And sino sa mga natitirang 12 na yan, hindi naman kasama siyempre dyan ang Senate President pro tempore at saka Senate President, yung majority floor leader na si Mig Zubiri, posible kayang tumalikod?
Hindi natin alam. Pero kung titingnan po ninyo, ang mismong post niya, shinare niya ang post na ito. Kahit majority floor leader siya, kasama siya sa hilera ng mga nagpa-photograph kay Vice President Sara Duterte. Pag bumaligtad si Mig Zubiri, kompleto rekado, 33 na. Disclaimer, lahat po ito ay hindi nakaayon sa balita, walang impormasyon na pinaguhugutan, kung hindi mga espekulasyon ko pa lamang. Intuition, ika nga. Pero ako kasi yung tao na pag ako'y kumukutob, parang nagkakatotoo kinalaunan. Let's wait and see what will happen sa leadership ng Senado. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.